Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 2.4 billion pesos na halaga ng mga pekeng sigarilyo na samsam sa Bulacan. Bilang ng mga may trabahong Pilipino noong Setyembre, tumaas ayon sa PSA. Batas na tutugon sa job mismatch nilagdaan ni PBBM. LRT1 Cavite Extension Phase 1 nakatakdang buksan ngayong Nobyembre. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpiska ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Valenzuela City at Bulacan ang 2.4 billion pesos na halaga ng mga pekeng sigarilyo at smuggling equipment. Saad ni CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III, ang operasyon ay ang pinagsanib na puwersa ng Anti-Fraud and Commercial Crime Unit ng CIDG at ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay Torre, huli rin sa operasyon ang ilang mga individual kabilang ang ilang foreign nationals. Samantala, nasa kamay naman ng BIR ang lahat ng mga nakumpiskang ebidensya. Haharap ang mga suspect sa mga kasong tax evasion, intellectual property violations, human trafficking at iba pang mga krimen. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho noong Setyembre ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa inilabas na September Labor Force Survey ng PSA, umakyat sa 96.3% o 49.87 milyon na mga Pilipino ang may trabaho na mas mataas kumpara sa 96% noong Agosto at 95.5% noong parehong buwan ng 2023. Nabawasan naman ang kabuuang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa 3.7% noong nakaraang buwan, mas mababa kumpara sa 4% noong buwan ng Agosto. Mas tumaas naman ang bilang ng underemployed individuals noong Setyembre kumpara noong Agosto at parehong buwan noong 2023. Samantala, naitala rin ng PSA ang top 5 major industries with highest employment rate na kinabibilangan ng administrative and support service jobs, personal and household services, wholesale and retail trade, public administration and defense sector at manufacturing industry. Nilagdaan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12063 o ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act na makatutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawa sa bansa. Layon ng nasabing batas na i-align at pagsamahin ng iba't ibang enterprise-based training modalities upang matugunan ang kakulangan ng formal na training at job mismatch. Ayon kay PBBM, isa ang EBET Framework Act sa mga naging prioridad ng kanyang administrasyon, lalo na't matutugunan din nito ang unemployment rate ng bansa. Iba't ibang kategorya naman ang pagbabasehan ng mga programa ng bagong batas na nakadepende sa skill levels ng mga manggagawa, kagaya ng General EBET Training para sa low to mid-level skills, apprenticeship para sa higher level skills, at upskilling naman para sa mga employed workers. Nakatakdang buksan ang Phase 1 ng Light Rail Transit o LRT Line 1 Cavite Extension ngayong buwan ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Sa isang palace briefing, sinabi ni Bautista na magsisimula ang partial operation nito sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Saad naman ni Light Rail Manila Corporation President and CEO Enrico Benipayo, inaasahang maghahatid ang proyekto ng benepisyo sa mga commuter dahil sa mas maigsing oras ng biyahe, improve air quality, gayon din ang paglago ng ekonomiya sa lugar. Kabilang sa 5 bagong istasyon ay ang Redemptoris Asiana Station, Mia Road Station, PITX Station, Ninoy Aquino Avenue Station at Dr. Santos Station. Layon ng LRT1 Cavite Extension na mabawasan ang haba ng biyahe sa Quezon City hanggang Parañaque na hindi aabot sa 1 oras. Sa ngayon, patuloy ang integration works, pagkomisyon ng train sets at pagtiyak sa operational readiness ng Phase 1 para matiyak ang ligtas at maayos na pagdaragdag nito sa LRT1 system. Para sa Kidlat News Updates, ito si Joy Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.